Congress of the Philippines ang pamahalaan na protektahan ang mga manggagawang Pinoy. Kasama raw dapat sa mga seminar na kinukuha nila bago umalis ng bansa ang AIDS Preventive Education. Turuan, kailangan ng programang pagbibigay ng tamang aral. Correct and accurate information ang tawag natin. Giit ng DOH, matagal na nila itong ipinatutupad. Kailangan lang daw paigtingin ang pagsulong sa paggamit ng proteksyon ng mga OFW para maiwasang makakuha ng HIV/AIDS galing sa ibang bansa at ang paglaganap ng sakit sa Pilipinas. Para sa Bandila, Abner Mercado. Ayan, para sa inyo, ano ang dapat gawing tulong ng gobyerno sa mga OFWs na positibo sa HIV? Unahin natin ang opinyon ni Marky Marquez Nitor sa Facebook. Dapat daw bigyan ang OFWs na may HIV/AIDS ng subsidy sa mga gamot o sa hospital bills. After all, malaki ang tulong nila sa ating ekonomiya. O dito naman, ito sa aking Bandila Facebook. Sabi naman ni Rustan Katigbak, with confidentiality, they should be identified upon arrival sa Pilipinas. The government should try to attempt to introduce such organizations to guide and educate them para maging responsable na HIV virus carrier. Ito naman si Jerdy June. Tulungan silang makabalik sa bansa para dito mabigyan ng kaukulang lunas at sana matulungang mabigyan ng kabuhayan dito sa bansa para sa gayon di na nila kakailanganing bumalik sa ibayong dagat. Kasi hindi na lalaman kung sino ang HIV positive. Tama. O kasi may aamin daw, dapat daw hiwalayin, sabi dito sa Bandila Facebook, may hiwalayin yung aamin at yung hindi aamin. Pero yung tulong, malaki pa talaga. Dapat i-require na magkaroon ng regular check-up. Tama. Alright, sa ibang balita naman po, sinabi ng isang abogado ng gobyerno na wala silang sapat na ebidensya para idiin si dating AFP Controller Carlos Garcia sa kasong plunder o pagkulimbat umano ng mahigit na 300 million pesos. Ang pahayag na ito ni Special Prosecutor Attorney Joseph Capestano ang naging basehan ng Sandigan Bayan para pagpiyansahin si Garcia. Ito'y sa mas mababang kaso ng indirect bribery at facilitating money laundering. Sa pagdinig naman ng motion to intervene na inihain ng Office of the Solicitor General, nasabon ng mga mahistrado si Assistant Solicitor General Amparo Kabutahe Tang. Dahil yan sa umano'y maling interpretasyon na aprobado na ng Sandigan Bayan ang plea bargain agreement ng Ombudsman at ni Garcia noon pang May 2010. Git ng Sandigan Bayan, maaprubahan lamang ang kasunduan matapos ang aktwal na paglipat ng ari-arian at pera ni Garcia sa gobyerno. Pero pinaninindigan naman ng OSG na done deal na ang plea bargaining agreement. Aring na si accused Garcia ng lesser offense, ginrat ng petition for bail. Ano pang sasabihin mo hindi na aprubahan yung plea bargaining agreement? Dapat ipatupad muna bago ibigay ng Sandigan Bayan yung approval sa plea bargaining agreement. Maaari pang ma-scuttle o ibaliwala yung plea bargaining agreement. Kung sakaling hindi matupad ni General Garcia yung mga conditions doon sa plea bargaining agreement. Nag-iingay na naman ang ilang kongresista para sa pag-aamyenda ng saligang batas. Ayon sa nagsusulong na mambabatas, ang pinagmulan ng kanyang panukala ay ang payag mismo ni Pangulong Aquino na hindi na siya muling tatakbo sa 2016. Pero ang Malacanang malamig na sa issue ng Chacha. Nagbabandila si RG Cruz. Sa unang full cabinet workshop kanina, inilahad na ng Administrasyong Aquino ang 25 prioridad na panukalang batas na ikakasa sa Kongreso. Kabilang dito ang Reproductive Health Bill, Fiscal Incentives at amyenda sa Local Government Code. Pero ang wala rito ang issue sa charter change o pag-amyenda ng saligang batas. The 25 have to go through a evaluation to see which will eventually be put on the legislative agenda for LEDA. Pero determinado si Eastern Samar Representative Bene Bardone na isulong muli ang Chacha. Lalo't sinabi na ni Pangulo Aquino na hindi na siya muling kakandidato pagbaba niya sa pwesto sa 2016. Dagdag dun sa argumento na mag-convince ng ating kababayan na hindi ito magbe-benefit ng
Pangulo at saka ibang mga public officials. Panukala ni Ibardone sa Mayo na ihalal ang delegates sa Constitutional Convention. Kung tutuloy-tuloy ito, kaya umano mapagtibay ang mga amyenda sa saligang batas sa 2012. Pero hindi maalis ng Bayan Muna Party List ang hinalang gagamitin ito ng mga ganid sa kapangyarihan. As to changing the Constitution is still a very dangerous proposal. Una, extension of term. Tanggalin yung mga term limits. Hindi lang ng presidente, kundi may mga ilang mga politiko na gusto ring matanggal yung 3-term limit. Ayon naman kay House Speaker Sonny Belmonte, walang oras ang Kongreso para sa tiyatsa ngayong taon. Bukod kay Ibardone, nakabinbin pa sa Kamara ang 12 panukalang batas at resolusyon. Sa tiyatsa, kabilang na ang kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Para sa Bandila, RG Cruz. Arestado ang 2 Aprikano sa kasong drug trafficking sa entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency. Bistado rin ang modus ng grupo na gumagamit sa mga Pinay bilang tagahatid ng drugs sa ibang bansa. Magbabandila si Jay Ruiz. Exclusive. Huli sa entrapment operation ng 2 miyembro ng West African Drug Syndicate, nakuha sa 2 sospek ang 1 kilo ng cocaine. Ayon sa PIDEA, galing sa Peru at Colombia mga kontrabando na selyado at hinahaluan ng chemicals para makapasa sa X-ray screening sa mga international airports. Hindi kayo patatawarin sa Pilipinas. Pinapakulong yung mga Pilipina. Kukulungin din namin kayo dito. Sabi ko, kung di lang mawali, kakatayin ko yung mga yun eh. Huli rin ang isang Thai national na gagawing tagapaghatid ng droga sa Bangkok. Ganito ang modus ng grupo. Manliligaw ang mga sospek ng mga Pilipina at iba pang Asian nationals sa kaaalokin ng malaking pera para magsilbing drug courier sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilan sa mga biktima, hindi alam na droga na pala ang bit-bit nila. Tsaka lang nila malalaman na yan pag pumunta na sila doon sa pinanggalingan nila, kunwari Malaysia, pag ibibigay na nila doon, tsaka lang nila malalaman. Ayon sa PIDEA, noong nakaraang taon, umabot na sa 687 ang mga Pinoy na nahuli sa kasong drug trafficking sa ibang bansa. 78 ay nasa death row sa China. Kapit nasa patalim po kasi yung mga ibang kababayan natin, hindi nila alam yung magiging consequences pag nahuli sila. Babala ng dating naging drug courier, huwag itaya ang buhay kapalit ang anumang halaga ng dolyar. Para sa Bandila, Jay Ruiz. Hindi napigilan ang ulan ng milyon-milyong deboto ng Nazareno na nakibahagi sa pista ng Poon kahapon. Tansya ng PNP umabot sa 7 milyon ang nakilahok sa kapistahan. Naging mabagal ang pag-usad ng prosesyon dahil hindi agad mailusot ang karosa sa mga makikitid na kalsada. Walang naitalang nasawi sa kapistahan, pero sa talaan ng Philippine Red Cross, may 700 ang nangailangan ng atensyong medikal. Halos triple po ito ng bilang nung isang taon. At susunod na, presyo ng tinapay tataas mula sa susunod na linggo. Mga trabahong dolyar ang sweldo pero hindi kailangan lumabas ng bahay, alamin ninyo. At 3D TV na sing nipis ng piso at iba pang papatok na gadgets ngayong taon. Ibinida sa pinakamalaking consumer electronics show. Tuloy ang tutok sa Bandila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng bagong